Happy midweek sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa mensahe sa awit natin pong narinig mula sa isang bata na napakaganda nung kaniyang pagpuri sa pamamagitan ng awit. Bagamat hindi ko lahat maintindihan, pero ang naintindihan ko doon ay ipinapaubaya niya sa Diyos yung kaniyang buhay at humihingi ng tulong sa Panginoon, di ba? Tabangi mo ako. Yan. Napakagandang mensahe sa awit at napakasigla ng pagkaawit, very sincere, no? Tumatagos sa mga puso ng mga nakikinig. Kasi nga po, ang awit, parang sermon din po yan. Kapag ninanamnam mo yung bawat diwa o lyrics ng kinakanta. Ngayong gabi ay ika-4 na gabi na po ng ating pag-aaral sa ating Daniel and Revelation, Revival and Reformation. At inaantay ko lang sana rito, mukhang hindi tayo makakonect. Nag-aantay kasi yung maraming taga-subaybay na i-share ko daw yung gabi-gabi na pag-aaral po natin dito. Kaya lang mukhang may problema yung ating connection sa internet at pasensya na po at hindi ko mai-share sa ating mga kapatid sa buong mundo. Kasi alam nyo, yung mga taga-subaybay natin, mga Pilipino siyempre, ay sa iba't ibang bahagi ng ating sanglibutan. Nag-aabang po sila nito pong gabi-gabi nating pinag-aaralan at ito po'y nakakatulong sa bawat isa para lumago tayo sa pananampalataya sa Panginoon at gaya ng ating tema para tayo'y ma-revive ang ating spiritual na kalagayan at patuloy sa direksyon ng reformation or pagbabago. Okay? So, di bali, antayin na lang natin at ito'y naka-record din naman. Pag hindi nila mapanood naman ng live, meron naman nandyan yung recorded video na kanila pong pwedeng mabalikan. Okay? So, konting recap sa tinalakay natin kagabi na may kinalaman doon sa tinatawag na maliit na sungay sa Daniel chapter 8 kung paano niya inagaw, paano siya humalili sa lugar ng ating Panginoong Jesucristo. Yung gawain ng santuaryo sa langit ay gumawa siya ng huwad na santuaryo niya dito sa lupa. Inangkin yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Yun ang layunin ng kaaway para labuin ang pag-iisip ng mga tao sa mundo na sa halip ituro sa ating manlilikha at sa ating manunubos na siya yung pinagmumulan ng ating pag-asa at kaligtasan ay inangkin ng little horn. Yung mga bagay na dapat iukol sa Diyos. Kaya nga doon sa chapter 8 ng Daniel ay kumakatawal sa spiritual battle. Sa hindi po nakapanood kagabi, nandyan lang naman sa rooftop SDA Church yung mga recorded na video. No? At doon nga ay atin pong nakita sa ating pag-aaral na hindi makatiis yung isang banal, kaya siya nagtanong hanggang kailan. Hanggang kailan mananatili itong paglapastangan ng maliit na sungay. At sinabi nga doon, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Kaya ngayong gabi, yan po yung atin pong tatalakayin. The need of cleansing. Yung pangangailangan ng paglilinis. Balikan natin yung Daniel Kapitulo 8, talatang 13. Nang magkagayoy, narinig ko ang isang banal na nagsalita at ibang banal ay nagsabi sa isang yaon na nagsalita, hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palaging handog na susunugin. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 na hapon at umaga, kung magkagayoy, malilinis ang santuaryo. Ito po yung tema natin ngayon, ano bang santuaryo? Itong lilinisin.
At paano natin malalaman kung nagsimula na yon? Anong meron sa 2,300 days? Ang tiyak po sa ating pag-aaralan ngayon, dahil ito pong usapin ng santuario, ito pong paglilinis ng santuario sa pagpapalagay ng ibang mananampalataya ay hindi na mahalaga. Sabi nila, hindi na relevant sa New Testament times ang study ng sanctuary. Dahil sabi nila, yan ay nasa Old Testament pa. Pero pansinin natin sa New Testament, sa sulat ng apostol na si Pablo sa Hebreo, Kapitulo 8, talatang 1. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit, ministro sa santuario at tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ito po ay nasa New Testament. Kung hindi na mahalaga ang usapin ng sanctuary, bakit pa sasabihin ito sa New Testament? At dito nga ang kahalagahan, meron palang isang tunay na tabernakulo. At ang ministro doon sa santuario ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, napakahalaga ang usapin ng sanctuary kahit sa New Testament. Dahil sa New Testament nga, itinuturo ang Panginoong Hesus na sa santuario, nagmiministro sa bawat isa sa atin. Namamagitan. So sa bagong tipan, itinuturo tayo na merong nagmiministeryo sa sanctuario sa langit. The key that unlocks the judgment is found in the Israelite sanctuary. Hindi po maintindihan ng sino mang nag-aaral ng Biblia yung kahalagahan ng sanctuaryo sa langit kung hindi nila maintindihan yung sanctuaryo sa lupa na ipinatayo sa mga Israelita. Para mabuksan natin, kinakailangan natin ng susi na magbubukas nung usapin ng judgment na matatagpuan mismo doon sa santuario sa lupa para maintindihan natin yung ginagawa ng ating Panginoon sa santuario sa langit. Kaya nung panahon nila Moises, sinabi ng Diyos sa kanila, Exodo 25 talatang 8, ang sabi po rito'y ganito, at kanilang igawa ako ng isang santuario upang ako'y makatahan sa gitna nila. Ang sabi ng Diyos kay Moises, gawan siya ng santuario para siya'y makatahan. Pag sinabing makatahan, gusto niya makasama ang bayan. That I may dwell among them. Take note mga kapatid, huwag nating kalimutan ang lesson. Ang purpose ng usapin ng sanctuary ay upang makasama natin ang Diyos. Amen? Walang sino man na dapat nag-iisip na hindi mahalaga ang sanctuaryo. Dahil ang layunin sa Biblia ng sanctuaryo at ang Diyos mismo ang nagpagawa para siya'y makatahan sa bayan. Ewan ko bakit may mga nag-iisip na hindi mahalaga ang sanctuary. Yung salita pa lamang na sanctuaryo, for example, Birds Sanctuary. Anong ibig sabihin nun? Birds Sanctuary. Bakit kinakailangan merong sanctuaryo ang mga ibon? Bakit? Para sa kanilang kaligtasan. Dinadala, especially yung mga ibon na halos mauubos na yung lahi, dinadala sila at inaalagaan sa bird sanctuary. Dahil ang meaning ng sanctuary ay proteksyon. Proteksyon sa mga ibon. Proteksyon sa mga lahi na malapit ng maubos, kaya may bird sanctuary. Iniingatan sila doon. So kung merong bird sanctuary, how much more ang Diyos gusto niya merong sanctuaryo sa kanyang mga anak para maproteksyonan sila ng Diyos. Simula pa lang mga kapatid, kita na natin yung kahalagahan ng sanctuaryo, di ba? Kaya ito yung purpose na pinagawa ng Diyos ng sanctuaryo sila Moises at ang sanctuaryong pinagawa sa kanila, sangayon sa talatang 40, ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo
ng mga yaon na ipinakita sa iyo, saan? Sa bundok. So meaning yung gagawin nila Moises na sanctuary ay merong pattern. Ipinakita kay Moses, ganito yung structure, ganito yung pattern. Ano yung pinagkopyahan ni Moses sa palagay niyo mga kapatid? Ano yon? Sanctuaryo sa langit, obviously. Kaya binasa natin kanina sa Hebreo, Kapitulo 8, na merong tunay na tabernakulo. Si Kristo ay ministro sa santuaryo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. So bago pa lumitaw sa ilang sila Moises, meron ng sanctuaryo sa langit. Kaya nga sinasabi sa Biblia, Thy way, O God, is in the sanctuary. Ang iyong daan ng kaligtasan ay ipinapakita sa santuaryo. Dahil ang santuaryo ay kaligtasan. Ayan ho. Ito yung pagsasalarawan ng artist. Yan, makikita natin yung sanctuary at nasa labas yung mga tolda ng mga Israelites. Okay? Diyan sila nakapalibot sa sanctuaryo. The earthly sanctuary was a copy of the heavenly sanctuary. Isa-isahin natin, no? Ito, yung number 1, yan yung burnt offering. Diyan po nila dinadala yung mga alay o handog nila na mga hayop. Yung nakikita nyo yung circle na kulay blue, yan po yung laver, hugasan ng paa at kamay ng mga pari bago sila pumasok sa number 2. Ano yung number 2? Holy place. Dahil pag hindi sila naghugas ng kamay at paa, mamamatay sila. Bago ka pumasok sa holy place, dapat malinis ka. At yan ay ginagawa ng mga saserdote noong panahong yan. At doon sa number 3, yan yung tinatawag na most holy place. Na nandoon yung Ark of the Covenant, nandoon yung mercy seat, nandoon yung 10 Commandments. Meron tabing o kortina sa pagitan ng holy at most holy place. Ang tanong, tungkol sa ano ang paglilinis ng santuaryo? Meron pong tinatawag na yearly na Day of Atonement na ginagawa ang Israelites. Pero bago sila dumating sa tinatawag na civil aspect ng kanilang ceremony, dumadaan muna sila doon sa ceremonial, daily na ginagawa, araw-araw. Nag-aandog sila ng hayop, depende sa kakayanan. Pag mahirap, yung ibon na bato-bato ang dinadala nila. Wala silang kakayanan pambili ng mga kambing o tupa. No? At ito yung punto na yung hayop na dinadala nila, yan yung iahandog. At ang papatay dyan, walang iba kundi yung naghandog. Siya mismo ang papatay dyan sa hayop. Sino? Yung naghandog. Anong ibig sabihin? Tayo yung pumatay sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa ating mga kasalanan. So, yan yung ginagawa. And then, bago siyempre patayin, yung same pattern, ipapatong nung pari, yung kaniyang kamay doon sa ulo ng kambing, simbolo nun ay nalilipat yung kasalanan nung tao na naghandog patungo sa hayop na inosente. And then yung dugo nung hayop, dadalhin doon sa loob ng santuaryo, iwiwisik doon sa kortina. Imagine ninyo, araw-araw na ginagawa. Ano kaya yung amoy doon sa panahong yun doon sa loob ng santuaryo? Siguro kahit sa labas, singaw na singaw yung lansa, di ba? Ng dugo. Araw-araw yan. Ang ibig sabihin ng ginagawa nila na yun, na iwiwisik sa loob, no? Yung dugo ng inosenteng hayop, yung kasalanan mo ay nasa loob na ng santuaryo. Okay? Nasa loob ng santuaryo. Araw-araw yan hanggang sa dumating yung Day of Atonement. Yung tawag sa Hebrew ay Yom Kippur, Day of Atonement. Sa Day of Atonement, yan yung panahon ng paglilinis ng santuaryo. Yung hayop, no? Siyempre, maghanduguli sila ng hayop and then iwiwisik naman doon sa most holy place, doon sa harap ng mercy seat na nandoon sa ilalim yung 10 Commandments. Yun ay simbolo na yung kautusan, hinihingi niya yung kabayaran ng kasalanan at dapat yung magbayad ay walang kasalanan. Yun nga po yung inosenteng hayop na kumakatawan kay Kristo. And then,
Matapos yung ritual na yon, may isang kambing na buhay, dadalhin sa wilderness, kasama nung kurtina na araw-araw inisikan ng dugo. Ang ibig sabihin, yung kasalanan ng buong Israel, wala na doon sa kampamento, dinala na doon sa ilang. So, tinatry natin na ipakita lang muna yung mga puntong yon dahil may mga sinisimbuluhan yung mga bagay na yon dito sa ating pag-aaral na need of cleansing. Ayan na, yung Day of Atonement, yearly service, once in a year. Yan po yon. So, ipinapakita dito na mayroong panahon na darating na yung ating mga kasalanan ay hindi na makikita sa sanglibutan. At yung kambing na buhay na dinala sa ilang, na pinatungan ng kamay, yun ay si Azazel, na ang katumbas noon ay si Satanas. Dahil si Satanas ang naging dahilan kung bakit nagkasala ang tao. So dadalhin doon at mamamatay yung kambing sa ilang. Yan yung pinapakita dyan. Hindi natin matalakay lahat. Pinapakita lang natin yung ilan sa mga basic. Ngayon, ang paglinis ng santuario ay isang araw ng paghukom para sa Israel. Kumakatawan sa huling paghatol. Kaya ang mga Israelites noon, dapat they were going to afflict themselves. Kumbaga mag-aano sila, mag-afflict ng kanilang mga kaluluwa. Ibig sabihin ng affliction, yung kumbaga yung pagkalungkot, remorse, pagsisisi sa kanilang ginawang mga kasalanan. Dahil sa araw na yun ng pagtubos na wala silang ginagawang affliction, mahihiwalay sila sa santuario. Mahihiwalay sila sa Israel. Ganun po yon. So ngayon, ano ang kahulugan nito sa ating panahon naman ngayon? Kagabi, pinag-usapan natin yung hula doon sa kambing at tupa, na pinatay ng kambing yung tupa, na kumakatawan sa Medo-Persia, yung tupa at yung kambing sa Gresya. Merong isang pangitain doon, yung tinatawag na evening and morning vision, yung binasa natin sa verse 14, patungkol sa hapon at umaga, 2,300 days. At sinasabi rito sa verse 26, na yung 2,300 days na yon, sabi ng Panginoon, ilihim mo ang pangitain, sapagkat ukol sa maraming araw na darating. Yun yung isang prophecy doon na hindi na ipaliwanag. Yung pinaliwanag na pinag-aralan natin sa chapter 8 ay tungkol sa tupa at kambing. Kasama na yung little horn. Pero itong 2,300 years or days ay hindi na ipaliwanag. At ang naging reaksyon ni Daniel ay ganito. Akong si Daniel ay nang lupaypay at nagkasakit na ilang araw. Imagine ninyo, gustong-gustong malaman ni Daniel yung kahulugan ng 2,300 days hanggang siya ay nagkasakit. Nang lupaypay siya kasi hindi niya nalaman. At ako'y natigilan sa pangitain, ngunit walang nakakaunawa. Isipin nyo, si Daniel mismo nagnais na malaman yung kahulugan nung 2,300 days, pero hindi nga niya naunawaan. At tuloy-tuloy ang naging buhay nila nung kapanahonang yon hanggang sa iniulat itong ginawa ni Daniel sa Kapitulo 9, talatang 3. Nanalangin siya, mga kapatid, aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at mga samo ng pag-aayuno. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos. At ako'y nagpahayag ng kasalanan. Matinding panalangin ni Daniel, di ba? Panalangin sa kanyang sarili, panalangin sa kanyang bayan. Nagkaroon sila ng remorse, yung affliction, kalungkutan sa mga kasalanan na nagawa nila dahil yun ang naging dahilan kung bakit sila naalipin sa kahariang ito at kung bakit hindi nila maunawaan yung pangitain tungkol sa 2,300 days. In verse 10, ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa kaniyang mga kautusan. Oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin. Ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una na pinalipad ng maliksi. Hinipo ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi, "O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan." Bumalik itong si Gabriel. Pero sangayon sa pag-aaral ng mga Bible scholars, 10 taon ang lumipas. Ganun katagal. Pero sa tagal na yon,
Si Daniel mismo ay hindi naging tamad. Siya ay nananalangin ng nananalangin, tuloy-tuloy na panalangin. Tuloy-tuloy na pagsusuri ng kanilang mga sarili. Ano ba yung problema sa amin? Kasalanan ng problema pala. Kung bakit kami nagkaganito, kung bakit ang bayan ay napasok sa pagkaalipin. Ang aming mga kasalanan ang naging hadlang para maunawaan yung gustong sabihin ng Panginoon. Isang leksyon, mga kapatid, na kung minsan, nababaliwala natin yung ating mga kasalanan. Lalo na yung mga darling sins natin, yung mga kasalanang ayaw nating bitawan. Yan ang nagiging hadlang kung bakit hindi tayo lumalago sa karunungan. Kung bakit hindi tayo lumalago sa kaalaman sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan. At kapag nakita ng Diyos yung totoong remorse, yung totoong pagsisisi, yung totoong pagtatagumpay sa ating mga kahinaan, muling magbibigay ang Diyos ng karunungan. Kaya sa panahong ito, bumalik si Gabriel sa utos ng Panginoon para ipaliwanag kay Daniel yung hindi niya natutunan na pangitain about 2,300 days. Ngayon, nagsalita na itong si Gabriel. 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Sa unang bungad pa lang nito, mga kapatid, 70 weeks of years was determined or is determined upon thy people. So merong 70 sanglinggo. Pag sinabing sanglinggo, mga kapatid, yung 70 weeks of years, yung isang sanglinggo, 7 araw. Yung 2 sanglinggo, 14 na araw. Kaya pag sinabing 70 weeks of years, meaning 70 sanglinggo. Isang sanglinggo, 7 araw. 2 sanglinggo, 14 na araw. 3 sanglinggo, 21 araw. Hanggang umabot ng 70 o 70 sanglinggo. Ngayon, ano ang kapaliwanagan nito? Anong kinalaman nito sa 2,300 days? Ito yung explanation, una, ng pangitain. Yung susi ng hula na ginamit din natin sa Daniel chapter 7. Bawat araw ay pinaka-1 taon aking itinakda sa iyo. Ayon sa Ezekiel 4:6 at sa bilang 14:34, magkaisa sila. Bawat araw ay 1 taon. Sa Bible prophecy, ang 2,300 days ay literal na 2,300 years. Kasi prophecy yan, 1 araw, katumbas, 1 taon. So maliwanag ba sa atin, mga kapatid, yung punto? Yung 2,300 days, meaning 2,300 years. Ngayon ang tanong, kailan nagsisimula at natatapos itong 2,300 years? Balikan uli natin yung sinabi kay Daniel. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan. Merong binigay ang Diyos na palugit sa Israel. Tanging sa Israel. 70 sanglinggo. 70 weeks of years. So sa madaling salita, kung ating i-compute yung 70 weeks, no? 70 sanglinggo, lumalabas 70 times 7 equals 490. So meaning, merong ibibigay na palugit sa Israel na 490 years. Halos 500 taon. Para alin? Para tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ng pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ng pangitain, at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. So yung 70 weeks of years na yon, ipinasya o pinutol o hiniwalay para sa bayan ni Daniel. Ito nga pong mga Hudyo. Kaya ngayong 70 sanglinggo, 70 times 7 equals 490 years. Ngayon, yung salita na isinalin sa wikang Pilipino na binasa natin, ipinasya. Sa Hebrew word, ang tawag sa kanya ay chatak. Yun yung naisaling ipinasya. Sa ibang salin, determined, to destined, to cut, to decide, to divide, to decree. Iba-ibang salin. Pero ang punto, ang ibig lang pala sabihin ng tsatak, pinutol. Kaya nga cut off or determined. Anong ibig sabihin? Ito, 7 weeks, 62 weeks, and 1 week.
Sinasabi ito patungkol sa 70 weeks of years. Yung binanggit kaninang 70 sanglinggo, meron 3 division. Try natin mga kapatid, medyo gumagamit tayo ngayon ng arithmetic. Sana ay hindi tayo antukin sa bagay na ito. Pero ang napakahalaga rito, bawat petsa na sinasabi sa Biblia, literal nangyari. Walang labis, walang kulang. Kaya nga sundan natin mga kapatid. Kaya nga Bible prophecy ang ating tinatalakay. So balikan uli natin para hindi tayo mawala. 70 weeks of years or 490 years, pinutol yan para sa Israel. Yang 490 years para lang sa Israel. Ngayon, yung 490 years or 70 weeks of years, meron 3 subdivision. Sinasabi dyan 7 weeks, 62 weeks, and 1 week para makumpleto yung 70 weeks. Pinaghati-hati sa madaling salita ang 70 weeks of years. To cut, to decide, to determine. The 70-week period was definitely allotted or apportioned to the Jewish people. Ayan, paulit-ulit na binabasa natin yan para hindi tayo mawala dyan. So, etong sinasabi rito, the meaning would seem to be that this portion of time, the 70 weeks, was cut off from the whole of duration or cut out of it. Try to imagine mga kapatid, no? Isang buong pizza pie. Subukan nating gawin ito. Isang buong pizza pie. Imagine ninyo, pizza pie. Tapos, in-slice yung pizza pie. And then, kumuha ka doon ng isang slice. Yun ang ibig sabihin, determined or ipinasya. Kumuha ka ng portion doon sa buong pizza pie. Ang ibig sabihin, yung 70 weeks of years na allotted para sa mga Hudyo ay kinuha sa mas malaking bilang. Ano yung malaking bilang na nakita natin sa Bible prophecy? Ano yung malaking bilang? 2,300 days or years. So doon ngayon kukunin yung 70 weeks of years kasi sa salitang determined or cut off. Ipinasya para tapusin nila ang kanilang alin, pagsalangsang, tapusin ng bayang Israel yung alin, kanilang mga kasamaan, at upang dalhan ng alin, walang hanggang katwiran. O, ayan na ho. O, ngayon, eto nga ang sabi, week represents a period of 7 years. Kaya nga 70 times 7, 490 years. So, the beginning of 2,300 days or years and 70 weeks of years. Kailan magpapasimula ang 2,300 days? Ang pasimula ng 2,300 days ay pasimula rin ng 70 weeks of years. Pareho yan mga kapatid. Tingnan nyo ha, yung Daniel 8, balikan natin. Yun lang ang pangitain na hindi na ipaliwanag kay Daniel. Nagkasakit siya. Umabot ng 10 taon bago bumalik o pinabalik ng Diyos sa Angel Gabriel para magpaliwanag. So yung from preceding chapter 8, karugtong yung chapter 9. Kaya nung sinabi sa chapter 9, 70 weeks of years are determined upon thy people, meaning meron siyang pinaggunang mas malaking bilang. Logic dictates na ang malaking bilang ay sa naunang kapitulo, yung 2,300 years. So ang atin ang tanong dito, kailan magpapasimula yung 70 weeks of years at 2,300 years? Sabay po yan. Ang sabi ni Angel Gabriel kay Daniel, iyong ang bulayin o talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. Balikan muna natin to. Isipin mo ito, pag-aralan mo ito, bulayin mo ito, na ang pasimula ng 2,300 years at 70 weeks of years para sa Israel ay kapag nagkaroon ng decree. Ano yung decree?
isauli at itayo ang Jerusalem. Pag sinabing isauli at itayo, to restore and rebuild. Restore. Di ba pag sinabing restore, bakit kailangang i-restore? Bakit kailangang ipanauli? Kasi yung dati nawala. Yung maayos na kalagayan dati nawala. That's why kailangan ng restoration. Pag sinabing restoration, naipanauli, naibalik sa dati. So hinihimay-himay natin yung mga salita dito mga kapatid. I-restore. Ano yung i-restore uli? Yung Jerusalem. Hanggang sa pinahiran na prinsipe. So meron na agad ditong pangalawang subdivision. Una, pag nilabas yung decree na itayo, ibalik ang Jerusalem, maipanauli, ang kasunod pa, yung ikalawang subdivision, hanggang sa pinahiran na prinsipe. Hanggang sa pag-anoint sa prinsipe, ay magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Yung 62 plus 7, obviously, 69. Pero di ba ang sabi 70? Mamaya tingnan natin yung natitirang 1 week. Okay, so maliwanag na dito mga kapatid. Sana nasundan natin. That's why ang sabi ko po sa inyo, habang pinag-aaralan natin itong gabi-gabing revival and reformation, sa iba medyo mabigat pero dapat masundan natin dahil ito po ay isa sa mga haligi ng doktrina ng Seventh-day Adventist. So napakahalaga ito para sa atin mga kapatid kasi ang Seventh-day Adventist na itatag dahil sa mga ganitong uri ng doktrina. At sabi nga sa Spirit of Prophecy, yung ating pag-asa ay nakasalig sa ministration ni Jesus in the sanctuary. Doon nakatatag ang ating pananampalataya. Without understanding the ministry of Jesus in the heavenly sanctuary, hindi magiging matibay. Kaya nga itinuturing itong doctrine na ito na isa sa mga haligi ng ating doktrina. So ang tanong, kailan nagkaroon sa history ng utos to restore and rebuild Jerusalem? Na kompleto, may lansangan at kuta. Kompleto ang pinag-uusapan. Kailan? Ayon sa Ezra, chapter 7, verse 13, ang utos upang ibalik, itayo, ang Jerusalem ay inilabas noong 457 BC. Wow! Nagkaroon sa record ng history na nag-utos nung panahong yon ang isang hari para isauli at itayo ang Jerusalem. Kailan? 457 BC. Ang kaso ganito mga kapatid. Sangayon sa Ezra, Kapitulo 6, talatang 14, meron 3 utos, historically speaking, na nilabas para itayo ang Jerusalem. Utos galing kanino? Utos galing kay Cyrus, si Haring Ciro. Utos galing kay Darius. At pangatlong utos galing kay Artaxerxes. Ang tanong, kaninong utos ang kukunin natin dyan para pasimula ng pagbilang ng 2,300 years or 70 weeks of years? Si Cyrus ay nag-utos noong 537 BC. Si Darius Hestaspes ay nag-utos noong 519 BC. At si Artaxerxes Longimanus ay nag-utos noong 457 BC. Kanino dyan ang kukunin natin na pasimulang petsa ng sasauli at pagtatayo ng Jerusalem? Eh di balikan natin. Nung nag-utos si Haring Ciro, hindi nagawang makompleto ang Jerusalem. Tandaan natin, ang sinasabi ng Biblia, ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta. To restore, meaning maibabalik dapat sa dati. Eh nung nag-utos si Cyrus, hindi naman nakakompleto ang Jerusalem. Konti lang ang nasimulan. Ngayon, nung panahon ni King Darius, nakita niya yung decree ni King Cyrus at ang ginawa ni King Darius, inaffirmed niya yon. Pinagtibay niya, meaning pinayagan niya na itayo ang Jerusalem at ang templo. Pero sa utos na ito ni Darius, templo lang ang natapos noong 515 BC. So hindi natin kukunin din yung kay Darius. Bakit? Hindi naman na ibalik sa dati ang alin? Jerusalem. Hindi kompleto yung rebuilding. Ang sabi ng Biblia, restore and rebuild with its walls,
and streets. Dapat kumpleto. So ganun tayo mag-aral mga kapatid. Kung ano yung sinabi ng Biblia, sundin natin yon. So kaya hindi natin kinuha yung kay Cyrus, hindi naman nagkaroon ng maayos na structure. Pagdating ni Darius, templo lang yung natapos. Nung panahon ni Artaxerxes Longimanus, nagkaroon ng complete restoration ang Jerusalem. Kaya yun yung kinuha nating starting point dahil tayo'y nakabase sa sinasabi ng Bible. To restore and rebuild with its walls and streets. So kay Artaxerxes Longimanus yung kinuha natin dahil doon nagkatuparan, no? Doon nagkaroon ng katuparan yung tanda na sinasabi ng Biblia. Dahil ang kumpletong Jerusalem, Jewish state receiving full autonomy with provision for enforcing its own laws. Yan. May sariling gobyerno na dapat ang Jerusalem, may sarili silang sistema ng pamamahala sa Jerusalem. At nangyari lang yon sa utos ni Artaxerxes noong 457 BC. So ngayon, yung unang subdivision ng 70 weeks of years, the initial 7 weeks, di ba? Sabi doon, 7 sanglinggo na matatayo uli na may lansangan at kuta. 7 times 7 equals 49 years. Historically speaking, mga kapatid, from 457 BC, na inutos ni Artaxerxes na isauli at itayo ang Jerusalem, natapos eksakto yun mga kapatid, 49 years. Walang labis, walang kulang. Natapos yun noong 408 BC. Ang bilang po kasi ng BC, pababa. So i-compute nyo from 457 BC, 49 years, matatapos 408 BC. So yung sinabi sa Bible na 7 sanglinggo na merong lansangan at kuta. Nangyari yun, natapos 49 years. At ang kasunod na subdivision, hanggang sa pinahiran na prinsipe. Tanong, sino yung prinsipeng papahiran? Tingnan po natin ito muna, ha? Yan, no. The rebuilding of Jerusalem and its temple was started from 457 BC and was finished in 408 BC. Eksakto 49 years. Dahil yun ang sinabi ng Biblia, 7 sanglinggo. 7 times 7 is 49. 408 natapos ang templo ng Jerusalem. Hanggang sa pinahiran na prinsipe. So yung sa Jerusalem lang, to restore and rebuild, 49 years. Hanggang sa pinahiran na prinsipe, i-add mo pa yung 62 weeks of years. Sino yung papahirang prinsipe? Basahin natin sa Gawa, Kapitulo 10, talatang 37. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea. Magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ano yung sinabing pagpahid sa prinsipe sa aklat pa lang ni Daniel? Ito'y nangangahulugan, the anointing of Jesus Christ. Ang pagpahid kay Jesus Christ ng banal na Espiritu nung panahon ng kanyang bautismo. Nung natapos ang Jerusalem, 408 BC, i-compute nyo yung 62 weeks of years na sinasabi, from 408 BC, matatapos yan 27 AD. Si Kristo na baptized 27 AD. Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang Bible prophecy is amazing. Kung anong sinabi ng Diyos, eksakto yan mangyayari. Walang labis yan, walang kulang. At ang prophecy, sabi ni Jesus Christ, is to edify faith. Nagpapatibay ng pananampalataya. Sino ba naman na hindi titibay ang pananampalataya, no? Sinabi ng Diyos nung una, ganito mangyayari. Sinundan mo sa history, uy, nangyari nga. Sinabi uli ng Diyos, may ganitong pangyayari. Sinundan mo sa history, uy, nangyari na naman. Dahil Diyos ang nagsalita. Siya lang ang may kakayanang magsabi ng wakas mula sa pasimula. Yan ang kagandahan ng prophecy, mga kapatid, at ang mga Seventh-day Adventists lang ang merong understanding ng bagay na ito. Okay? Kaya sinishare natin sa iba.
So, matapos ma-rebuild ang Jerusalem noong 408 BC, nung sinabi ng Bible, another 62 weeks. Nangyari, pag kinuwenta ninyo 62 times 7, matatapos talaga siya 27 AD. At si Kristo na-baptize noong 27 AD. Basahin po natin sa Lucas, Kapitulo 3, talatang 1. Nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberius Caesar. Ito yung record, historical record ito ni Dr. Lucas. Okay? Sinasabi niya rito, on the 15th year of Tiberius Caesar. Ang ganda ng pagkalahad niya ni Dr. Lucas bilang historian din. Ngayon, ang punto kung bakit natin binasa, yung 15th year ni Tiberius Caesar, basahin nyo sa history, ang 15th year ni Tiberius Caesar, 27 AD. 27 AD. Dahil itong Luke chapter 3, sundan yun ang basa sa verse 21, yan yung baptism ni Jesus Christ. So, nabaptize nga si Jesus Christ 27 AD. Basahin nyo sa Luke chapter 3, verse 21, it is the baptism of Jesus Christ. At yung binasa natin sa gawa, it is the anointing, pagpahid sa prinsipe ng Daniel na hinuhulaan na binasa natin sa chapter 9. Eksakto yung nangyari, mga kapatid. Ito. Ang 15 taon ni Tiberius Caesar ay tamang-tama noong 27 AD. Si Jesus ay nabautismohan sa tamang panahon. So doon sa nakapaloob sa 70 weeks of years, ilan na yung nagamit? 69. Bakit? Unang 7 is to restore and rebuild Jerusalem. Yung 62 weeks of years, the baptism of the Messiah. The anointing of the Messiah. So nagamit ang 69. So ilan na lang ang natira? 1 week or 7 years. Tingnan natin. Eto. Nabasa na natin ito. Jesus was baptized by John the Baptist in 27 AD, just as Daniel chapter 9 verse 25 foretold. Perfect prophetic proof, Jesus of Nazareth is the Messiah. Ngayon, sabi sa verse 26, at pagkatapos ng 62 sanglinggo, di ba meron 3 subdivision, yung una 7 and then 62. Pagkatapos ng 62 na sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran. Sino nga yung pinahiran? Jesus Christ. Dahil ang ibig sabihin ng pinahiran, sa ibang salin, anointed, sa Hebrew, Mashiach, sa Grego, Kristo. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Mashiach sa Hebrew, sa Grego ay Kristo, sa Tagalog, ang pagkasalin, pinahiran, sa English, anointing or anointed. Mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. Yung salitang mahihiwalay, sa kanyang Hebreong salita ay nangangahulugang papatayin. Nasundan yung mga kapatid, ha? Papatayin yung pinahiran. Matapos yung 62 sanglinggo. Ano nga yung event nung 62 weeks of years? The baptism of the Messiah. Meaning, after the baptism of the Messiah, papatayin siya. Kailan nga uli na-baptize ang Messiah? 27 AD. Inuulit-ulit natin mga kapatid kasi baka maligaw tayo ng direksyon. Gusto ko makasunod tayo sa eksaktong sinasabi ng Bible prophecy. Papatayin ang Messiah after His baptism. Tandaan ninyo, sinulat ito ni Daniel 600 BC. Ilang daang taon nang lumipas bago nagkaroon ng mga katuparan. In verse 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. Yung natirang 1 week or 7 years, pagtitibayin niya ang tipan. At sa kalahati ng sanglinggo o sa kalagitnaan ng 7 years, kaniyang ipatitigil ang alin? Hain at alay. Yung hain at alay, of course, sa context at understanding ng mga Hudyo, yung kanilang offering evening and morning. Sa pamamagitan ng paghahandog ng hayop, matitigil yung paghahandog na yon sa kalagitnaan ng natitirang 7 years. Matitigil. Bakit kaya matitigil? Kasi sabi nga sa preceding verse, mahihiwalay ang prinsipe, meaning papatayin. Ito ang chart, mga kapatid. 457 BC, bininyagan si Jesus 27 AD. May natitira pang 7 years, ang dulo 34 AD.
Yung gitna niyan, 31 AD, yun yung sinasabi ng Biblia, mahihiwalay ang prinsipe, meaning papatayin. Pinatay si Jesus Christ sa natitira na yan na 7 years nung 31 AD, eksakto kalahati yan. Gitna yan ng natitirang 1 week or 7 years. Pinatay si Jesus Christ noong 31 AD. Ano nga ang sabi ng Bible? Sa kalahati. Yan o. At sa kalahati ng sanglinggo, kanyang ipatitigil ang hain at alay. Bakit ipatitigil? Kasi siya na po yung hain. Siya mismo yung sinasabi na simbolo o sinisimboluhan ng mga hain. Eksaktong naganap. 31 AD. Kaya nga nung panahong pinatay si Jesus Christ, sabi sa Marcos 15:38, at ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nung panahon na nalagutan ng hininga ang ating Panginoon, nagtaka sila yung kortina na napakataas sa templo. Nahati. At ang pagkahati, anong sabi ng Bible? Mula sa baba? Hindi, mula sa taas. Pababa. Ibig sabihin, gawa yun ng supernatural. Gawa yun ng Diyos, hindi gawa ng tao dahil napakalaking kortina yan. Sa taas mismo nahati ang kortina. Ang ibig sabihin yan, tapos na ang paghahandog dahil naihandog na ang Panginoong Hesukristo. Yung 70 weeks of years na yon, meron 3 subdivision, 3 event na eksaktong naganap. Ulitin-uli natin. From 457 BC, matatayo ang Jerusalem kompleto. Natapos 408 BC. Eksakto 49 years. Yung ikalawang subdivision, ang papahiran ay prinsipe. After 62 weeks of years, nagdulo 27 AD, baptism of Jesus Christ. And then yung natitirang 1 week, sa kalahati na yon, ng 1 week, papatayin ang Mesaya. At yan nga po ang nangyari sa Panginoon. Eksaktong naganap. Ngayon, may karugtong pa ito. Pero hindi na ito kasama dito sa tinatawag na 70 weeks of years. At gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha. Isinama na dito yung prophecy regarding sa destruction of Jerusalem na pinag-aralan natin kagabi, nung 70 AD. Okay? At ito na nga po, hanggang sa wakas ay magkaroon ng digma, mga pagkasira, ay ipinasya na. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. The abomination that make it desolate. Yan yung pinag-usapan din natin kagabi. Yung kasuklam-suklam na paninira, sino yon? Yung Roma. At ang Roma may 2 mukha. Ano ang unang mukha? Pagan Rome or political Rome na nagwasak sa Jerusalem noong 70 AD. Pangalawa, yung papal Rome na inangkin yung gampanin ni Kristo. Yan yung pinag-uusapang kasuklam-suklam na paninira. Kaya nung sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 24:15, kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan nino ng propeta Daniel. Nakita natin na maging sa panahon ng ating Panginoon, kinote niya yung sinasabi ni Daniel. Eksakto na nagsasama yung propesiyang ito hanggang sa bagong tipan. Ngayon, in verse 20, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung destruction ng Jerusalem. Yung binasa natin sa Daniel, nagigibain ang santuaryo. So sama-sama na pinakita ng Panginoon yung mga magaganap. Okay, balikan uli natin yung diagram ng 2,300-day prophecy. 457 BC, yan ang pasimula ng 70 weeks of years or 2,300 years. Nagtapos yung 490 years na palugit sa mga Hudyo, 34 AD. Ano nga uli ang kondisyon na sinabi ng Diyos? Yung 490 years or 70 weeks of years para tapusin ang alin? Kasamaan, pagsalangsang netong bayang Israel. Pero, nangyari ba yun sa bayang Israel? Sa dulo ng 490 years or 34 AD? Hindi.
ang ginawa pa nila sa dulo ng 490 years, nung 34 AD, pinatay nila ang unang itinuturing na Kristiyanong martir na sino? Esteban. At ang record niyan ay nasa Gawa, Kapitulo 7. Binato at pinatay si Esteban. So sa halip na magbago etong mga Hudyo sa dulo ng 70 weeks of years or 490 years, tinuldukan pa nila ng kasamaan. Pinapatay na nga nila ang Panginoong Hesus noong 31 AD, di ba? At noong 34 AD, tinuldukan lalo nila ng kasamaan. Kaya nga, ito pong hula ni Daniel, antipana ng Diyos sa mga Hudyo, ay matatapos sa 34 AD. Yun na nga, tinuldukan nila ng kasamaan. At sinabi ngayon ng Panginoong Hesus in Matthew 23:37, O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Makikita natin dito, kumbaga parang yung bigat ng damdamin ng Panginoon, na sa kabila na pinipilit ko kayong tipunin, na tulad sa isang inahing manok, na tinitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak, ayaw kayo. Na nabivisualize yung mga kapatid, di po ba, kung ano yung ginagawa ng inahing manok, lalo na sa pagsapit sa dapit hapon, lalo na yung mga lumaki sa probinsya, katulad ko, di ba? Pagsapit ng dapit hapon, makikita mo yung inahing manok, ginagather niya ang sisiw niya, tinitipon niya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Para saan? Proteksyon. Pinoproteksyonan niya yung kanyang mga sisiw. Pinoproteksyonan niya mula sa mga katulad ng daga. Diba? Paborito ng daga yan tender, yung mga sisiw. Ang punto rito, ganun din ang Diyos. Gusto niyang tipunin ng Israel sa ilalim ng kanyang pakpak, pero ano ang response ng Israel? Anong sabi? Ayaw kayo. Ngayon, ang declaration ng Panginoon sa Israel ay ganito, narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. At ang katuparan ay naganap noong 70 AD. Kaya takwil ang bayang Israel bilang bansa sa harapan ng Diyos. Sa halip na tuldukan ang kasamaan, tinuldukan nila ng lalong kasamaan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, Matthew 21:43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ano ang salita? Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kaya ko dinidiin ito dahil may mga nag-iisip pa ng Israel ngayon, bayan ng Diyos. Noon pang 70 AD, yun yung katuparan ng pagtakwil ng Diyos sa Israel bilang kanyang bayan. Hindi po sila bayan ng Diyos yung Israel ngayon. Pero ang bawat individual na Hudyo, kung kikilalanin si Kristo, of course, may kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin bilang isang bansa. Tinakwil na sila ng Panginoon. The privilege of preaching the gospel ay hindi na sa kanila, aalisin sa inyo. From 34 AD, may natitira pang 1,810 years. Ano ang sabi ni Pablo nung kanilang kapanahunan? Gawa 13:46, at nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo, sa mga Hudyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito kami ay pasa sa mga hintil. That's why, mula nung 34 AD, ang preaching of the gospel ay inilipat na ang pangangasiwa sa mga hintil. Kasama na po tayo doon. Inalis ang privilege nito sa Israel dahil binigyan nga sila ng palugit doon sa Bible prophecy, 70 weeks of years. Pero hindi sila nagbago. At nawasak nga sila, imagine ninyo dapat nawasak na sila 34 AD Pero naawa pa rin ng Diyos. Nagbigay pa rin ng palugit na 36 years. Kaya nung 70 AD, nakita nyo, they were destroyed. Yan na yung hatol ng Diyos sa kanila. Mula taong 1844, tayo ay namumuhay sa tinatawag ng Biblia na panahon ng paghatol.
Kasi nga, yung ating tiningnan, doon sa pinakita natin kanina, ito yun, no? Yan. Simula nang inilipat sa mga hintil after ng probation sa Israel, yung 2,300 years ay magdudulo ng 1844. At yung 1844 na sinasabi nga po rito, eto nga po yung katumbas ng Yom Kippur ng mga Hudyo. Panahon ng paghatol. So from 1844, mga kapatid, imagine ninyo, 2024 na tayo ngayon. Ilang daang taon ang palugit na binigay ng Diyos simula nung humahatol na si Kristo doon sa the most holy place. Doon sa heavenly sanctuary. Kaya nga si Jesus, ayon sa Hebrew chapter 8 na binasa natin kanina, nandoon sa santuaryo, nagmiministro sa bawat isa sa atin. Para saan? At ano yung paglilinis na ginawa noong 1844? Basahin natin ang prinsipyo ng Biblia. Hebreo 9:22, ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay, anong sabi? Nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. This is the principle of the Bible. Lahat ng mga bagay nililinis ng dugo. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Naalala nyo yung handog ni Cain? Bakit hindi tinanggap ng Diyos yung handog ni Cain? Bakit yung handog ni Abel ang tinanggap? Yung handog ni Abel ay nagpatay siya ng tupa. Ay bakit? Ay pinagpaguran din naman ni Cain yung mga tanim niya, di ba? Yung mga bunga. Hindi yun ang hinihingi ng Diyos. Hindi gawa ng tao ang katanggap-tanggap sa Diyos. Ang gawa ng Diyos patungkol sa kanyang anak na inosente na mamamatay, na bubuhos ang dugo, yun lang ang magiging katanggap-tanggap na handog sa kanya. Dahil naniniwala ka sa simbolo ng pagkabuhos ng dugo. Kaya hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain. Dahil hindi niya sinusunod ang prinsipyo ng Biblia na maliban sa pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. So lahat ng mga bagay nililinis ng dugo. At ang sabi pa rito, sapagkat kung ang mga dugo ng mga kambing at ng mga baka at ng mga abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagpagiging banal sa ikalilinis ng laman. Siyempre yung mga hayop doon sa sanctuary, yun ay simbolo lamang ng tunay na darating. Yun yung si Kristo. Kung doon pa lang sa hayop, iniisip mo na, by faith sa blood ng darating na Misaya o Kristo, malilinis ka sa iyong kasalanan. Hayop pa lang yung inahandog mo. Di ba? Yan ang sinasabi rito. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay, what's the next word? Maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Merong mga bagay sa sangkalangitan na kinakailangang linisin ng dugo ni Kristo. Meron bang marumi doon sa langit? Yung ating mga kasalanan na nandoon sa sanktuaryo sa langit. Kaya kinakailangan yung paglilinis. Napansin niyo yung title natin, The Need of Cleansing. Yung ating mga pangalan doon sa libro sa langit, kaakibat o katapat nun yung ating mga kasalanan. At yun ang ginagawa ngayon ni Kristo, na habang patuloy tayong pinagtatagumpayan yung kasalanan sa pamamagitan ng biyaya niya, yung katapat na kasalanan, inaalis ni Kristo yon. Nililinis niya yon sa mga libro doon sa langit para yung pangalan natin mailipat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kaya kinakailangan nga, yan ang sabi, di ba? Kinakailangan yun, mga kapatid. Dahil pag hindi malinis yung kasalanan, hindi tayo makakarating sa langit. Mahiwalay tayo sa ating Diyos. Kaya ang ginagawa, kaya ang sinasabi sa Daniel 8:14, unto 2,300 days, then the sanctuary
shall be cleansed. Yung sanctuaryo sa langit, malilinis yung mga kasalanan. Bakit? Di ba? Kapag nananalangin tayo ngayon, siyempre, tapos na yung paghahandog ng hayop. Yung ating mga kasalanan, inaako ni Kristo. Dahil siya yung ating tagapagtubos. Yung ating karumihan, kinukuha ni Kristo. At yung perfection ni Kristo, ipinagkakaloob sa atin. Ibinibilang sa atin. So yung mga kasalanan natin, dahil kay Kristo, inako niya yon at si Kristo ay nasa sanctuaryo, natural marumi. Yung mga bagay na nandoon ay kaya nga kinakailangan na linisin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yan ang sinasabi po rito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito. Yung comparison, yung mga hayop, kaysa rito, natural yung dugo ni Kristo. Nakita niyo mga kapatid, naging malinaw ba sa atin kung ano yung pinag-uusapan na cleansing of the sanctuary? Praise the Lord. Yung ating mga kasalanan ang nililinis doon. Kaya nga pinakita doon pa lang, sa panahon pa lang ni Daniel, eto yung 70 weeks of years. At para din sa mga nabubuhay later on, para sundan nila yung prophecy. 70 years yan, ipinasya sa bayang Israel. May tatlong mahalagang bagay na pangyayari sa loob ng 70 weeks of years. Una, matatayo uli ang templo sa Jerusalem. Pangalawa, yung Messiah, yung aking anak, natutubo sa inyong mga kasalanan, babautismuhan yan 27 AD. Anointing of Jesus Christ. And then, may natitirang 1 week, sa kalahati ng sanglinggo, papatayin yung anak ko. Pero sa dulo ng palugit na binigay ko, hindi pa rin magbabago ang mga Hudyo. Nakita niyo mga kapatid? Kaya at the end of 2,300 years, kinakailangan yung paglilinis. Yan yung sinasabi rito na malilinis ang sanctuaryo. Just as this prophecy foretells the opening hour of Jesus Christ's ministry, so too, it reveals the closing hour of His ministry. Alam niyo mga kapatid kung kailan matatapos yung ministration ni Jesus Christ sa sanctuary? Once na ibinuhos ang mark of the beast, once na inimplement ang mark of the beast, at nakita na natin na ibinuhos ang una sa 7 salot, tapos na ang ministration ni Jesus Christ sa sanctuary. Ang sino man na hindi nag-afflict ng kanyang kaluluwa, ang hindi nagkaroon ng remorse o pagsisising totoo sa mga kasalanang ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, mananatili yung kasalanan doon sa tala ng mga aklat sa langit. At ayaw ng Panginoong mangyari yon. Ayaw din natin siyempre. That's why nandyan yung biyaya ng Diyos para magtagumpay tayo sa ating mga kasalanan. Mahiwalay dapat tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang purpose ng cleansing of the sanctuary. That is why balikan natin yung sanctuaryo noon sa lupa, every day of atonement. Sa bawat dumating yung Yom Kippur or Day of Atonement sa mga Hudyo, ginagawa nila yung remorse, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil pag hindi nila ginawa yon, anong sabi? Mahihiwalay sila sa kampamento, magiging outcast sila. At ang ibig sabihin naman nun, sa panahon natin ngayon, hindi tayo makakarating sa tahanan ni Kristo. Kapag hindi natin sineryoso na maging matagumpay sa ating kasalanan, habang nandoon pa yung ating pari na si Kristo. So dito sa ating mga tinalakay, from Daniel 2, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, and Second Coming. Sa Daniel chapter 7, Babylon, Medo-Persia, Greece, Pagan Rome, Papal Rome or Little Horn, and then the judgment, and the second coming. Daniel chapter 8, yung kagabi, Medo-Persia, Greece, Pagan Rome, Little Horn, sanctuary cleansed. Eto na, kasama ngayong gabi. And then the second coming. So bago dumating ang ating Panginoon, tapos ng lahat. Nasa tao kung saan yung kanyang destination. Sa pagdating ni Kristo, sabi rito, yung gantimpala, dala na niya. Kasi ginawa niya yon since 1844. Kaya maraming taon yung palugit na binibigay niya sa mundo at malapit na ring magtapos ang kasaysayan ng ating sanglibutan. Since 1844,
ginagawa na ni Kristo yung paglilinis sa santuario at pag-aangkop ng tagumpay sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Di ba ang dalangin ang nais ng ating Panginoon na sinulat ni Pablo sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 15, na lumapit tayo doon sa luklukan ng awa. Lumapit tayo ngayon pa lang. Inaanyayahan tayo ng Panginoon to come boldly to the throne of grace. Dahil yung biyaya niya ay sapat para maging magtagumpay tayo sa ating mga kahinaan. Ang biyaya niya ay sapat ang kanyang kalakasan sa ating kahinaan. Gusto ng Diyos na maging matagumpay tayo. Ayaw ng Diyos na manatili yung kasalanan natin na nakarecord doon sa aklat ng buhay. Gusto ng Diyos mailipat yung pangalan natin sa aklat ng Kordero. Upang kung magkagayon, makakasama tayo ng Panginoon magpakilanman. Kaya itong tema ng sanctuary ng 1844 doctrine ay isa sa mga haligi ng doktrina ng bayan ng Diyos. Sabi nga po rito, Jesus Christ, our high priest in the heavenly sanctuary, is ever ready to make, gawin sa atin yung pagtatagumpay. The clock is ticking. Paubos na ang oras ng sanglibutan. Si Satanas, alam na alam niyang ubos na ang kanyang oras, paubos na. Sabi sa Revelation chapter 12, bumaba siya na may malaking galit sa pagkaalam na kaunting panahon na lamang meron siya. Kung ang kaaway ng Diyos, mga kapatid, alam na alam niya yon, hindi pa ba dapat mas alam natin na konting oras na lang ang nalalabi sa kasaysayan ng ating sanglibutan? Jesus returns not as lamb, not as priest, but as a king. Si Jesus Christ ay hindi darating bilang kordero o pari, kundi bilang hari. Jesus will return as King of Kings and Lord of Lords. Hindi na siya maamo sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, ayon sa Revelation chapter 6, verse 17, great wrath. Yung pagdating niya ay merong dalang malaking galit. Hindi na maamo. Kasi execution and judgment. At ang tanong, who shall be able to stand? Sinong makatatayo sa pagdating ng Panginoon? That's why, laging available sa kasalukuyan. Habang hindi pa tapos yung ministry ni Jesus, available lagi yung kanyang biyaya para tayo'y makatayo sa panahon ng kanyang pagdating. Pero ang kaaway ng Diyos, tandaan din natin, hindi titigil para ikaw o ako ay makasama ni Kristo. Hindi siya titigil na hadlangan ito. At ang primary weapon ng kaaway ay ang little horn. Tandaan nyo lagi yan, mga kapatid. Dahil may mga kapatid o maraming mga tao umiibig na sa little horn. Napapaibig sila sa maliit na sungay. At merong malaking kapangyarihan na kakampi ng maliit na sungay. Alam niyo po kung sino? Yung malaking kapangyarihan, nakakampi na ng maliit na sungay. Abangan niyo po bukas. Talakayin natin yung malaking kakampi ng little horn power para lalong madaya ang maraming mga lingkod ng Diyos at puwersahin yung hindi naman kayang dayain. So abangan natin bukas ng gabi, mga kapatid, at harinawa sa gabing ito'y muling nag-aalab yung ating mga puso sa pagkarinig ng salita ng Panginoon na nagbibigay sa bawat isa sa atin ng pag-asa, inspirasyon, kahandaan sa malapit ng pagdating ng Panginoon. Hindi kapaguran. Bagamat tayo nangihina sa panlabas na kaanyuan, pero ang ating espirito'y nagsusumigla sa pag-asam ng pagdating ng Panginoong Diyos. Pagpalain tayong lahat sa gabi pong ito.
Yan, maraming salamat po sa isang napakaganda at napaka-importanting message na ating pong naunawaan ngayong gabi. Para po sa ating pagtatapos, ating awitin ang ating theme song, ang mga tanda ay nagsasabing malapit na.